Good morning po mga Cubs. Welcome back po sa aking channel, cubsfarming.tv, no? So, for today's video po, pag-uusapan po natin yung pan number 3. Mag-update po tayo. At the same time, ano ba yung mga nagastos natin, no? Dito sa pan number 3, magsimula nung kinuha po natin sila from fingerlings hanggang nag 2 months na po sila. So, may partial harvest po tayo. So, kung natatandaan nyo sa mga previous video, nakuha po natin sila noong August 4. Okay? So, nakaano na po sila. Actually, wala pang 2 months 54 days. As of, 27 ng September. So, ito po, nag-harvest po sila ng partial harvest po doon sa pan number 3. May mga malalaki na po kasi. So, kailangan talagang ibenta yon. Kasi, mangyari, kakainin po talaga yung mga maliliit, no? So, bibilis pong laki ng mga, mababawasan po. Pwedeng maging mortality po yun. So, yun po yung iniwasan natin. Ayan, kung makikita nyo po sa video, ayan, may mga malalaki na po. So, kuha po to sa pan number 3. Ayan, may mga malalaki na po kagad. Pan number 3 po yan. Ayan, kung makikita nyo. Ang bilis po, no? Ang bilis po ng paglaki nila. Gulat din po kami. Yung may mga malalakas talagang kumain. Yung mga iba po dyan, kumakain na po ng hito eh. Kaya mabilis po mabilis sila lumaki. Ayan, so yan na rin po yung pagiging pagsusorting. At the same time, binebenta na po namin, no? Ayan. So makikita nyo po yung progress. Ganun po kabilis kahit pa paano, no? Pero actually, nababagalan pa po kami yun eh. Pero okay na rin po at least kahit pa paano. May harvest na rin po. Ayan. May mga maliliit pa. So hinihiwalay pa po, no? Yung kinukuha lang yung 3, 1 kilo. Ayan, 4, 1 kilo. So ayan. Ito kahit pag nasama siya, pwede na ibenta, malalaki. Ayan, no? Lalaki po, no? Good size na rin. So hindi po maganda sana yung bilogan eh. Yun yung magandang pag-check ng hito. Pantay yung katawan niya hanggang sa pababa. Bilogan yung tawag po doon para malaman, no. Ayan, yun yung sorting. Okay na po sa sorting. Ayan, nakuha na yung mga malalaki. Ayan. 7. Nasa mga 7 kilo po siguro yan, kaya 10. Ayan. Kulang-kulang, alam pa 6.5. Kulang 2 guhit para magpito. So, 54 days po, no, harvest na kagad. So, ito po yung kagandahan dito. So, sasauli yung mga iba. Yung mga malaki na masyado, ayan, lalagay dyan. Kasi yan, pang grow out na po yan eh. Malalaki na yun dyan eh. Ayan, dyan po kinuha yung kanina. Ayan. Ito po yung 4,600 pieces na dito, no? So, ito po, pag-usapan naman po natin yung mga gastos, kung magkano na po iba yung mga nagastos dito sa pan number 3. So, magsimula po ng kinuha natin, fingerlings, August 4 hanggang September 27. So, ito po, pag-usapan po natin yung mga naging gastos. So, sa 8x3x1 nasa 24 square meter po yan, no? Yung pan number 3. So, yung first month po niya, nag-start po siya ng August 4 to September 4. So, 30 days. So, ito po yung mga detalye ng mga na-consume, okay? Ito po yung so, sa 4,600 pieces, ang size po ng mga fingerlings, 4 inches, 5 inches, iba-iba po, no? Yung feeds po, no, per day po niya 1 kg. Maliliit pa po kasi 1 kg
So isang linggo nasa 7 kg po yung nako-consume nila. So multiply by 4 weeks, 28 kg. Okay? So i-divide lang po natin ng 25. So roughly mga isang sako, siguro mga point something. So let's say isang sako na lang. Kasi yung ginagamit po namin yung tati na grower po, no. So isang sako po 25 kg po 'yon. So ito po yung na-consume nila from August 4 hanggang September 4, isang sako po. Ayan. Tapos sa bitukan naman ng isda, yung fresh tilapia, no, ang average po niya per day 2 kg to 3 kg po yung per meal po nila. So hindi ko na lang po isasama to dun sa computation kasi ito po yung dito po kami nakakamenos kahit paano. So yung feeding time po nito 7 AM, nagpapakain na po kami ng kalahating kilo ng feeds. Tapos yung iba-iba po kasi minsan marami yung bituka, minsan konti. So 2 to 3 kg, let's say 2 kg na lang ng bituka. So ito po yung pinaka meal nila ng morning. Tapos after noon, nagpapakain na lang kami ng feeds po sa hapon. Kalahating kilo na lang po yung pinapakain namin ng feeds. So yun po yung niya sa pakain po, no. Sa vitamins naman po, hindi pa, kung naalala nyo sa mga nakaraang video, hindi po kami nakapaglagay ng Nitrofix with molasses po, no. Hindi po kami nakapaglagay noon kasi nagtest lang po kami, except po sa Orobiotics, yung aqua maintenance na feeds. So naglalagay po kami noon. So nakagamit po kami ng 10 grams. Nakasa 10 grams lang po yung nalagay namin sa isang buwan. So 2.5 grams per week. So 7 days na po yun, no? Isang beses lang po kami naglalagay kasi. So multiply by 4, so mga 10 grams po sa isang buwan. Bihira po kasi kami maglagay ng aqua maintenance, yung Orobiotics po, no? So 10 grams po yun. Sa aerator naman po, wala po tong aerator kung naalala nyo, no? Wala pong siyang aerator magsimula po nung kinuha namin siya. So wala tayong gastos sa electricity. So ang except po sa gravity, yung nagpo-flow po na water, yung may mga faucet po, marami po yan. So yan po, continuous po yung water, fresh po yan sa deep well. So refill lang po namin yung 2 drum. Siguro isang beses po yung refill niyan sa umaga. Yun na po yan, maghapon na po yan. Mabilis lang po mapuno. Tapos yung fresh water, yun lang po yung nagiging oxygen nila. So since mataas po yung bagsak ng tubig, importante po gumagalaw yung water at paano po, no? So yun po yung nagbibigay ng oxygen sa kanila. Sa mortality naman, nag-average po ng 30 pieces per week. So i-multiply po natin ng 4 weeks. So nasa 120 pieces po per month yung mortality. Average lang po ito, no? Sa mortality po, pwede pong maging dahilan yung cannibalism. Hindi na po natin maiwasan kasi nasa tubig po sila. Yun, tulad nga po sabi ko, minsan nagkakainan po sila. Yung malaki, kinakain po yung maliit. So, kaya po may mabilis na lumaki na ito. Lalo na kapag late yung sortation nyo, na late kayo ng konti, nalaman nyo may dugong na pala. So, yun po yung nagiging cause ng mortality namin. So kinakount na lang po namin siya average ng 30 pieces. So yun po yun. Let's say 120 pieces na lang po per month. So kinonsider na po namin yun. Kahit hindi po namin nakikita yung mga patay, pero kinonsider na lang po namin ng 120 pieces. So sana po nakita nyo po yung detalye, no, sa isang buwan. So sa second month po, ito na po yung September 5 to September 27. Pero ngayon po kasi September 29. So kasi itong details na ito na namin noong September 27 yung mga video na to. So yung feeds po, medyo lumaki na po sila. So nag 1 kg na po kami ng umaga, tapos 1 kg po ng tanghali. Okay? Sa 4,600 pieces po, no? Ito po yung pinapakain namin. Tapos so let's say 2 kg per day, multiply by 7 kasi 7 days po in a week.
So 14 kg. Okay po, no? 14 kg po. Sana po na ano nyo. 2 kilo sa isang araw. So i-multiply po natin ng 7 days. 14 kg po, no? Sa isang linggo. Ngayon, i-multiply po natin ng 4 weeks. So sa 4 weeks po, 14 kg equals po sa 56 kg. So nasa roughly po nasa 2 sako na tig 25 kg po ng tatay na grower po, no. So yun po yung na-consume nila ng September 5 to September 27. Okay po, no. Actually wala pa pong 2 buwan, pero kinonsider na po namin ng 2 months na gastos na to. Yung feeding po, no. So medyo tumaas na rin po yung consume nila ng bituka ng tilapia, no, yung mga hasang, yung mga bituka. So ang average po ng napapakain namin 3 kg to 4 kg per meal per day po yon. So hindi ko na po i-compute yun kasi bibigay na lang po namin yung detalye ng gastos kung magkano po yung kinukuha namin bituka. So yung feeding time same lang din po, umaga 7 AM. Tapos feeds plus bituka. So nauna po yung pwedeng sabay, pwedeng mauna yung bituka, pwedeng feeds to follow, ganun. So wala pong wala pong problema 'yon. Pwede niyo i-mix, wala pong problema. Basta inugasan niyo po ng maayos yung bituka, binanlawan niyo po, no. Yun po yung importante doon. Dapat mawala yung mga dugo-dugo kasi yun yung nakaka-pollute sa mga isda. Saka wag niyo isama yung mga tinik. Yung mga tinik ng tilapia, yun po kasi mamaya pag-uusapan po natin about din sa bituka. So sa hapon, feeds lang po yung pinapakain namin kasi busog pa po sila, matagal po matunaw kahit paano yung mga nakain nila ng morning. Okay, so konti lang din po, 1 kg lang po yung pinapakain namin sa hapon. Maganda magpakain yung medyo padilim na, ganado yung mga ito pag gabi. So yung mga padilim na, yun yung magandang 5 PM to 6 PM, yan po yung best na magpakain para kinabukasan busog po sila, no, kahit paano. So sa vitamins naman po, yun, nakabili na po kami ng Nitrofix at saka molasses. Naglalagay po kami twice a week. Bali po, kung naalala nyo doon sa last video kung paano po kami maglagay ng Nitrofix. So kada yung kasing size po ng namin, 24 square meter. So i-consider na kada 10 square meter po 5 grams. So ang linagay po namin dito, since 20 square meter po siya, so 10 grams ng Nitrofix. Okay? Yun po yung linagay namin. So i-multiply po natin kasi twice a week po kami naglalagay. So 20 grams ng Nitrofix per week. Yun po yung nakukonsume namin, no? Ngayon i-multiply po natin ng 4 weeks yung nako-consume. So 80 grams po yung second month na na-consume po namin. Tapos po yung molasses naman, kung naalala nyo doon sa mga last video din natin, 100 ml per application, 1 liter po yun. So ang required po dito, since 10 grams po ito, 10 grams, so kailangan ng 2 litro, 10 liters, 2 liters ng water. Tapos maglagay po kayo ng 100 ml na molasses. Okay lang po yan, walang problema. So i-multiply nyo lang po kasi 2 beses po kayo nag-ano nun sa isang linggo. So 200 ml. So sa isang buwan nagko-consume po ng 800 ml ng molasses. Sa 4 weeks po, no. So equivalent po nito 0.8 liters, no. Yun po yung niya sa liter. Pwede rin yung pong timbangin, wala pong problema. Depende po kasi sa molasses na mabibili nyo. Pero kami po doon sa mamaya papakita po namin kung saan po kami nagkumukuha ng bumibili ng molasses. So aerator, wala po rin pong aerator, walang water pump, except po sa Gravity, yung water flow system, same lang din po yun. So yung sa mortality, same pa rin. 30, consider na po namin ang average niya 30 pieces per week, 120 pieces per month. So yun po yung mortality, no? Sa cannibalism, yun, kinonsider na po namin yun.
So ito na po yung pinakahihintay nyo. Ito yung total expenses in a month, in 2 months po, no? So sa fingerlings po, yung nabili po namin yan, actually 4,000 pieces po siya. So yung 5 inches, ang presyuan po niya 5 pesos. 5 pesos po, no, yung presyo. So multiply nyo lang po 20,000 pesos po, no, yung 4,000 pieces. Plus nagbigay po sila ng pasobra ng 600 pieces na hito fingerlings para sa mortality po, no. So shoutout pala kay Sir Renan, no, Renan Dizon, sa pagbibigay ng mga pasobra na hito po, no. Maraming salamat po, sir. So okay na po tayo, no, sa fingerlings. Quality fingerlings po yan yung binibigay po ni Sir Dizon, kaya subok na, mabilis po sila lumaki. So importante po yun na kung bibili kayo ng magpapalaki kayo ng mga hito, yung quality fingerlings dapat yung palaki nyo, kasi may mga fingerlings matagal yung pag-aalaga. So doon pa lang lugi na kayo, matagal yung matagal yung return ng investment, parang ganun. Tapos sa gusalina naman, kasi gumagamit po kami ng maliit na robin, yung per week po nito 200 pesos yung nagagastos po namin dito sa isang pan. 200 pesos per week. So i-multiply po natin ng 4, so nasa 800 pesos po, no, yung isang buwan. So sa isang buwan po, no, i-multiply po natin ngayon ng 2 months, kasi 2 months po yung calculation natin na gastos, nasa 1,600 pesos po. 1,600 pesos po, no. So sa fresh bituka naman ng tilapia, yung hasang saka yung bituka po, no, yung nakukuha po namin sa palengke, meron po kasi nagbibigay sa amin. So kami po binabayaran po namin yon, hindi po yun hinihingi. Kumbaga malinis po nilang binibigay, saka fresh. So po yung kuha namin doon 500 pesos po, no, per month sa isang pan. Tapos sa 2 months, so 1,000 pesos po yun. So sila po tinatanggal na po yung yung mga tinik, tinatanggal na po nila, malinis talaga. Yung binibigay po sa amin is yung hasang na fresh pa po, no. Tapos yung mga bituka, may mga feeds na rin po yun sa loob, kasi yung pinapakain po nila galing po yun sa mga fish pan din, yung mga tilapia ng yung pag binuksan niyo po yung bituka ng tilapia, makikita niyo may mga feeds din po yun. So doon pa lang po nakamenos na po kami, no. So 1,000 po yun sa 2 buwan. Pag-usapan naman natin yung presyo ng grower. So ito, nakatatlong sako na po, no. Ang presyo po ng grower ay nasa 1,020 pesos. So i-multiply po natin ngayon ng 3. So 3,120 pesos. Okay po, no? So ito po yung na-consume namin sa 2 buwan, 3 sako na grower. Sa vitamins naman po, ito po yung orobiotics, aqua maintenance. Nagpresyo na lang po kami ng 100 pesos. Kasi 10 grams lang po yung nagamit namin. Hindi po kami madalas kasi gumamit nito. Mostly Nitropix po yung gamit namin with molasses. So 100 pesos lang po yung cost namin dito. Sa Nitropix odor fixer, ito po yung na 80 grams. 80 grams po, no. Yung price po nito nasa 350 pesos. Pero actual po 342 pesos po yung presyo nito. Yung 350 grams, kung makikita nyo po sa Lazada, nagpipresyo po yan ng 1,500. Kasama na po yung delivery doon. So depende sa location, so nag-a-add po ng konti, depende sa location po ng ipag-deliver, no. So nasa yung 350 grams ng Nitrofix odor fixer. So yun po. Sa molasses naman, yung presyo po nito na-consume namin sa isang buwan, kasi hindi kami naglagay nung una. So 80 pesos lang po yung nagastos namin dito. Per bottle po kasi nito, let's say 100 pesos. Kasama na po yung delivery charge dun.
Available po lahat dyan sa Lazada. I-check nyo lang po. Mag-research lang din po kayo. Makikita nyo po yun. Pero pumili kayo yung pure molasses. Mas okay po yung ganun. So overall na nagastos natin sa 2 buwan, tumataginting ng 26,250 pesos sa 2 months po, no? So ito na po yung gastos natin. So malaki-laki na rin po, no? Kahit pa paano. Pero kung titingnan nyo, kung maganda po yung market ng hito sa amin, kung mataas, ang laki po ng income. Pero ito, sa 2 months pa lang po ito. So may mga gastusin pa po kung aabot ng 3 months, 4 months, 5 months. Pero hindi po umabot ng 5 months. Mga 3 to 4 months po yung benta namin. So yun lang po. Sana po nakatulong po itong video na ito. Sana po naintindihan nyo yung explanation ko sa costing. Medyo may mga calculation po, pero madali lang po ito kung kayo po magko-compute. Napakasimple lang din po ito. Yan po yung mga gastos sa loob ng 2 buwan. Di na po namin sinama dyan yung labor kasi pwede po kayo mismo ang mag-operate ng hituan, ng paglalaki ng mga hito, no? Hituan business. Saka iba't ibang presyuan pagdating sa labor po. So kayo na po yung mag-adjust. So, pero pwede naming estimate mga nasa 2 to 3k pesos po ang labor per month, no? Hindi po ganun kalaki, as in kasi bubuksan nyo lang po yung tubig, babantayan nyo lang sila, magpapakain, kahit kayo po kaya nyo po magpakain. So hindi po siya ganun ka. Pagdating sa labor, less po, paka-less lang po ng labor. So ang gastos na ito ay base lamang po sa actual costing, sa costing po namin, no, sa pan. Share po namin at least para magka-idea po kayo. So sa next vlog, sana pag-usapan naman natin yung pagbebenta, yung kung magkano ba yung kikitain natin dito, kung kikita ba tayo o hindi. So tatalakayin po natin yun, kasi ngayon nag-partial harvest lang po kami ngayon, hindi pa talaga yung todo. So madali na lang din po yun, basta makuha nyo po yung isulat lang po kada benta kung ilang kilo, tapos multiply nyo lang po kung ilan yung presyo, yung rate nyo sa market nyo. So kung may gusto po kayong topic na pag-usapan or suggest or sa video na ito, i-comment down lang po at pag-uusapan po natin yan, no? Sa abot po namin makakaya. So sana po may natutunan po kayo sa video na ito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po mga Cubs, and happy farming po sa lahat. Bye bye.